Nagsimula ang kwento sa paglupag ng mga jet sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Pagkatapos ay ipinakita si Kapitan Pete Maverick Mitchell sa Mojave Desert ng California, na nag-aayos ng kanyang eroplano. Sa mahabang panahon bilang isang piloto, si Maverick ay pinagmumultuhan pa rin ng pagkamatay ng kanyang pinakamalapit na kaibigan, si Teniente Nick Goose Bradshaw, dahil sa nangyari sa nakaraan nilang misyon. Nagpa siya si Rear Admiral Chester Hammer Kane na isara ang Darkstar Scramjet project para tumuon sila sa mga drone. Gayunpaman, bago ma-finalize ang desisyon, dinala ni Maverick ang sasakyang panghimpapawid sa isang high-hypersonic test flight. Lumampas siya sa target ng programa sa pamamagitan ng paglampas sa Mach 10, ngunit ang prototype ay nawasak sa proseso. Tinukoy ni Hammer na si Maverick ay maaaring maging isang two-star admiral, ngunit sa ngayon mananatili muna siyang kapitan, dahil ang panahon ng mga piloto ng fighter jet ay malapit nang magtapos. Si Admiral Tom Iceman Kozinski, ang dating karibal ni Maverick sa Top Gun at ngayon ay commander ng US Pacific Fleet, ay madalas na nakikialam upang hindi mapatalsik si Maverick sa kanyang posisyon. Muli, iniligtas ni Iceman ang karera ni Maverick sa pamamagitan ng paglipat sa kanya sa Noz North Island para sa isang bagong assignment. Ang pagbabalik sa Top Gun ay nagpapataas ng loob ni Maverick, at nakakita siya ng isang lumang larawan ng kanyang sarili kasama si Iceman. Di nagtagal, nakipagkita si Maverick kina Vice Admiral Bo Cyclone Simpson at Rear Admiral Solomon Warlock Bates. Ibinalita nila sa kanya ang tungkol sa isang pasilidad sa pagmimina ng uranium na iligal na itinayo, at ito ay paglabag sa isang kasunduan sa NATO, na naglalagay ng direktang banta sa mga kaalyado sa rehiyon. Iniutos ng Pentagon na wasakin ito bago ito maging ganap na banta sa lahat ng rehiyon. Ang pasilidad ay matatagpuan sa dulo ng isang GPS-jammed valley. Ito ay protektado ng SA-3 air missiles, 5th generation Sukhoi Su-57 fighters, at ilang mas lumang F-14s. Dahil nakapasok ang GPS sa valley, sinabi ni Maverick na ang mga F-35 ay hindi magagamit para sa misyon. Sa halip, dapat silang umasa sa F/A-18 Super Hornets, ngunit kahit magagawa nilang makaakyat sa matarik na bundok, mahihirapan pa rin sila dahil sa mga missiles at mga manlalaban ng kaaway. Binigyan ni Warlock ang koponan ng 3 linggo para kumpletuhin ang misyon. Kahit gusto ni Maverick na siya mismo ang manguna sa misyon, ngunit ang kanyang gawain ay sanayin ng isang piling grupo ng mga kamakailang nagtapos sa Top Gun na pinili ni Cyclone, na hindi sumasang-ayon sa hindi kinaugalian na estilo ni Maverick. Mula sa grupong ito, dapat pumili si Maverick ng 6 na piloto, kabilang si Teniente Bradley Rooster Bradshaw, ang anak ni Goose. Sa una, tumanggi si Maverick, ngunit ipinaliwanag ni Cyclone na partikular itong hiniling sa kanya ni Iceman, sa paniniwalang si Maverick ay mayroon pa ring mahalagang bagay na maiaalok. Nagbabala si Cyclone na kung tatanggihan ni Maverick ang trabaho, ito na ang huling assignment niya, at hindi na siya lilipad muli. Nagpadala si Iceman kay Maverick ng mensahe na nagsasaad ng mga pagdududa tungkol sa kahandaan ng mga bagong trainees, ngunit iginiit ni Maverick na tanggapin ang hamon. Nakipag-ugnayan muli si Maverick kay Penny Benjamin, isang dating kasamahan na nagmamay-ari ng isang bar. Naiinis pa rin siya na nawala siya pagkatapos na mangako sa kanya na sasakay sa isang F-18, ngunit natutuwa siyang bumalik siya sa Top Gun. Habang nag-uusap sila, inilalagay ni Maverick ang kanyang cellphone sa mesa ng bar. Ito ay paglabag sa mga patakaran ng bar, kaya napilitan siyang bilhan ang lahat ng isang round ng inumin. Maya-maya, dumating ang 6 na bagong piloto, kasama sa kanila si Rooster. Agad na nagsimulang magtalo sina Teniente Jake Hangman Saracen at Rooster kung sino ang karapat-dapat na manguna sa misyon, na tahimik na pinagmamasdan ni Maverick. Kapag sinubukan ni Maverick na bayaran si Penny, hindi tinanggap ng machine ang kanyang credit card, at siya ay pinalayas sa bar. Sa labas, nakita niya si Rooster na tumutugtog ng piano, na nag-trigger ng mga alaala ni Goose. Kinabukasan, nakilala ni Maverick ang 12 bagong piloto, kahit na si Rooster ay hindi gaanong nasasabik na makita siya. Matapos ipakilala ang kanyang sarili, isinantabi ni Maverick ang mga manual ng F-18 NATOPS na nagbabala sa kanila na ang kalaban ay pamilyar na sa mga karaniwang protocol. Idiniin niya ang kahalagahan ng pag-focus sa misyon. Sa panahon ng pagsasanay, pinares niya ang mga trainees sa F-18 para sa dogfights. Ang patakaran sa pagsasanay ay mga baril lamang ang gagamitin, at walang missile. Patuloy na tinatalo ni Maverick ang bawat koponan, na pinipilit silang mag-push up dahil sa kanilang pagkatalo.
Sa wakas, humarap siya laban kay Rooster. Pagkatapos ng serye ng mga high-G na maniobra, gumamit si Maverick ng Cobra maniobra upang madaig si Rooster at masiguro ang panalo. Habang ginagawa ni Rooster ang kanyang pag-push up, inamin niya kay Phoenix na minsang hinihila ni Maverick ang kanyang aplikasyon sa Naval Academy, ibinalik ang kanyang karera ng 4 na taon. Samantala, nagalit si Cyclone sa walang ingat na pamamaraan ng pagsasanay ni Maverick na inaakusahan siyang inilagay sa panganib ang mga piloto at ang mga sasakyang panghimpapawid. Ipinagtanggol ni Maverick ang kanyang mga aksyon, na ipinapaliwanag na ang misyon na ito ay hindi katulad ng anumang naranasan nila noon, at ang kanyang pangunahing prioridad ay ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga piloto. Bilang tugon, hinihiling ni Cyclone na isumite ni Maverick ang kanyang pang-araw-araw na mga plano sa pagsasanay para sa pag-aproba tuwing umaga. Sa panahong ito, natuklasan ni Hangman ang isang lumang larawan ni Maverick kasama si Goose at Iceman, na nagpapakita sa grupo kung bakit may sama ng loob si Rooster kay Maverick. Nang maglaon, ipinaalam ni Maverick sa koponan ang misyon, dapat silang lumipad sa isang mapanganib na mababang altitude na 100 talampakan sa isang canyon sa 660 knots upang maiwasan ang mga air missiles dahil ang mga missiles na ito ay tatama ito sa target sa loob ng wala pang 2.5 minuto. Anumang pagkaantala ay mag-aalerto ito sa kalaban. Dahil dito, pakakawalan nila ang kanilang 5th generation fighter mula sa isang kalapit na base ng may sapat na oras upang harangin sila. Ito ay isang enkwentro kung saan sila ay mahihirapan na mabuhay. Sa panahon ng pagsasanay, ang lahat ng mga piloto ay nabigo upang matugunan ang mga pangangailangan ng misyon. Si Rooster ay namamahala upang maabot ang target ngunit huli pa rin siya ng 1 minuto, na magbibigay daan sa mga fighter ng kalaban na harangan sila. Tinutuya ni Hangman si Rooster at gumawa ng mapanlinlang na pahayag tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, na lalong nagpapahirap sa mga tensyon sa loob ng koponan. Hindi sigurado, ipinagtapat ni Maverick kay Iceman, na nakakausap lamang niya sa pamamagitan ng computer dahil sa kanser sa kanyang lalamunan. Inamin ni Maverick na hindi siya naniniwala na handa si Rooster at iminumungkahi na dapat niyang gawin ang misyon mismo. Gayunpaman, hinihikayat ni Iceman si Maverick na magtiwala sa nakababatang henerasyon, na nagpapaalala sa kanya na minsan ay kinailangan nilang harapin ang mga katulad na hamon. Kinabukasan, ipinaalam ni Warlock sa koponan na ang pasilidad ng uranium ay itatayo ng mas maaga kaysa sa inaasahan, na pinipilit ang koponan na magsanay na lamang ng 1 linggo. Ipinunto ni Maverick na wala pang matagumpay na nakatapos sa canyon run sa pagsasanay, ngunit kailangan na ngayong ilipat ng koponan ang kanilang focus sa Phase 2 operation. Ang yugtong ito ay nangangailangan ng 2 pares ng F-18 upang gumanap at dapat hindi sila magkamali sa kanilang koordinasyon. Ito ay halos imposibleng gawain upang makumplito ang misyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa huling diskarte, ang unang pares ng F-18 ay dapat magsagawa ng matarik na pagsisid upang mapanatili ang kaunting altitude. Ang tumpak na anggulong ito ay ang tanging paraan upang e-target ang nakalantad na ventilation hatch ng reactor gamit ang isang laser-guided bomb. Ito ang unang himala na gagawin nila. Kaagad pagkatapos, ang pangalawang pares ng F-18 ay dapat maghatid ng isang follow-up na missiles upang ganap na sirain ang pasilidad. Ito ang pangalawang himala na gagawin nila. Kapag nakumpleto nila ang kanilang gawain, ang parehong pares ay dapat gumawa ng matalim na pag-akyat upang maiwasan ang mga surface-to-air missiles. Ang misyon ay malinaw, kung ang alinmang pares ay makaligtaan ang kanilang target, ang buong operasyon ay mabibigo. Sa Phase 2 na pagsasanay, ang jet ng Phoenix ay dumanas ng bird strike na nagresulta sa pagkabigo ng makina. Sa kabutihang palad, siya at ang kanyang kasama ay matagumpay na nakalabas bago bumagsak ang jet. Pagkatapos ng insidente, nagbukas si Maverick kay Rooster, na isiniwalat na 4 na taon na ang nakalilipas. Hinaharangan niya ang aplikasyon ni Rooster sa Naval Academy dahil ang ina ni Rooster, bago siya namatay, ay nagsabi kay Maverick na panatilihing ligtas ang kanyang anak. Hindi alam ni Rooster ang pangakong ito, naniniwala si Rooster na hindi lamang hinaharangan ni Maverick ang kanyang karera ngunit sa tingin niya, si Maverick ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang ama na si Goose. Di nagtagal, si Warlock ay nagdadala ng malungkot na balita, si Iceman ay namatay. Dumalo si Maverick sa libing at nagpaalam sa kanyang dating kaibigan. Kasunod nito, pinatawag ni Cyclone si Maverick at tinanggal siya sa misyon. Nang gabing iyon, pinasigla ni Penny si Maverick na naghihikayat sa kanya na huwag sumuko.
Kinabukasan, inanunsyo ni Cyclone na hindi na si Maverick ang magsasanay sa kanila at inaayos na niya ang mga parameter ng misyon, pinatataas niya ang oras upang mag-target sa 4 na minuto at nag-off para sa mas mataas na altitude na diskarte. Biglang lumipad ang jet ni Maverick nang walang pahintulot. Siya mismo ang nagsagawa ng canyon run, na kinukumpleto ito sa loob ng 2 minuto at 15 segundo sa pamamagitan ng paglipad ng mababa at paggawa ng matalim na paglipad na nagpapatunay na ang misyon ay maaaring magawa. Kahit namangha sila, ipinaalala ni Cyclone kay Maverick na ang kanyang mga aksyon ay maaaring teknikal na humantong sa isang court-martial. Gayunpaman, sa demonstrasyon na nagpapatunay sa posibilidad ng misyon, ibinalik ni Cyclone si Maverick at ibinalik siya bilang pinuno ng koponan. Sa wakas, si Maverick ay bumalik sa kanyang posisyon. Pinili niya sina Payback, Fanboy, Phoenix Bob, at Rooster bilang kanyang mga wingmen para sa misyon. Ang 4 na F-18 ay naglulunsad patungo sa teritoryo ng kaaway habang ang mga Tomahawk missiles ay nakadeploy upang wasakin ang paliparan ng kalaban. Upang maiwasan ang pagtuklas, inutusan ni Maverick ang mga eroplano na lumipad sa taas na 100 talampakan lamang. Gayunpaman, tumatakbo ang oras. Winasak ng Tomahawk ang paliparan, na nagudyok sa 2 fighter jet ng kaaway na nagpapatrolya na harangin ang mga pumapasok na F-18. Nahuhuli si Rooster at Payback habang nag-aalangan si Rooster, na nagpupumilit na mangako sa misyon. Sa paglipad ng mga jet ng kaaway, pinabilis ni Maverick ang pag-atake at hinihimok si Rooster na ihinto ang labis na pag-iisip at mag-focus. Dahil sa mga salita ni Maverick, pinabilis ni Rooster ang kanyang fighter jet at muling sumama sa formation. Habang umuusad ang misyon, mabilis na sumisid si Maverick na nagpapahintulot kay Bob na magpaputok ng laser-guided missile sa ventilation hatch. Ang missile ay tumama sa target nito ng perpekto. Sina Rooster at Payback ay nag-follow up ngunit ang kanilang pag-target sa laser ay hindi gumagana. Napilitan si Rooster na ihulog ang kanyang bomba ng walang direksyon at mahimalang natamaan ang pasilidad. Ang mga pagdiriwang ay sumabog sa control room habang ang layunin ng misyon ay nakakamit. Habang lumalabas sa kanyan, ang mga F-18 ay tina-target ng mga surface-to-air missiles. Nag-deploy ang mga piloto ng mga flare para makaiwas ngunit naubusan si Rooster at siya ay naging target ng 2 paparating na missile. Si Maverick ay namagitan, gamit ang kanyang sariling mga flare para protektahan si Rooster. Gayunpaman, tumama ang isang missile sa jet ni Maverick na pinipilit siyang tumalon sa kanyang jet. Pinagmamasdan ni Rooster ang pagbagsak ni Maverick at gustong tumulong, ngunit tinanggihan ni Cyclone ang pahintulot ni Hangman na maglunsad ng rescue, na nag-utos sa mga natitirang piloto na bumalik sa carrier. Nakaligtas si Maverick sa pag-crash ngunit mabilis siyang pinaputukan ng kalaban. Nang malapit na siyang patayin ng helicopter, dumating si Rooster sa oras upang sirain ito. Makalipas ang ilang sandali, natamaan si Rooster ng surface-to-air missile at bumagsak sa malapit. Si Maverick, na nagalit dahil hindi sumunod si Rooster sa mga utos, ay lumapit sa kanya, ngunit ipinagtanggol ni Rooster ang kanyang mga aksyon, sinabing sinusunod lang niya ang kanyang instincts. Na-stranded sa likod ng mga linya ng kaaway, nagpa siya sina Maverick at Rooster na magnakaw ng F-14 Tomcat mula sa base ng kaaway. Sa kabila ng pagkawasak ng runway, nagawa ni Maverick na i-extend ang mga pakpak at lumipad kahit na nawala ng nose landing gear ang F-14. Kapag nasa itaas na sila, kinukuha ng control center ang kanilang signal, ngunit dumating ang 2 Su-57 fighter na humaharang sa kanila. Sa simula ay sinubukan ni Maverick na linlangin ang 2 Su-57 fighter, ngunit ang sitwasyon ay mabilis na lumaki sa isang matinding dogfight. Hinimok ni Rooster si Maverick na ihinto ang labis na pag-iisip at kumilos para sa kanilang kaligtasan. Nagpaputok si Maverick na tamaan ang isa sa mga Su-57. Ang natitirang Su-57 ay nag-target sa kanila at naglulunsad ng isang missile, ngunit mahusay na nagmamanyobra si Maverick, na naging sanhi ng pagbangga ng missile sa nasirang Su-57 habang ito ay bumagsak. Ang pangalawang missile ay nailunsad, ngunit iniiwasan nila ito gamit ang kanilang mga flare. Lumapit si Maverick sa likod ng Su-57 at nagpaputok ng sarili niyang missile, ngunit ang maliksi na sasakyang panghimpapawid ng kaaway ay umiiwas gamit ang sarili nitong mga countermeasures. Hinabol niya ito, sumisid si Maverick sa isang canyon, sinusubukang basagin ang lock ng kalaban.
Ang Su-57 ay nagpapatuloy sa walang humpay na pag-atake nito, na pinipilit si Maverick na e-deploy ang mga pakpak ng F-14 para sa mas mahusay na kakayahang magamit. Lumapit siya sa likod ng kaaway at nagpaputok ng isa pang missile ngunit iniiwasan lang ito ng Su-57 gamit ang mga flare. Sa wakas, lumipat si Maverick sa paggamit ng baril, gamit ang kanyang huling 33 rounds upang sirain ang Su-57. Naayos ni Rooster ang radio contact, ngunit nakita nila ang isa pang Su-57 na papalapit. Ang fighter jet ay tina-target sila at nagpaputok ng missile. Si Maverick ay makitid na umiwas gamit ang kanyang huling flare, na iniiwan silang walang anumang armas o countermeasures. Sa huling pagsisikap, lumipad pataas si Maverick at inutusan si Rooster na mag-eject ngunit hindi gumana ang ejection seat. Habang naghahanda ang Su-57 na magpaputok muli, winasak ito ng isang missile mula kay Hangman, na dumating sa tamang oras upang iligtas sila. Ligtas na nakarating si Hangman sa carrier habang ang mga tripulante ay nagmamadali upang maghanda sa pagbabalik ni Maverick. Sa kabila ng pagkawala ng isang makina at kawalan ng functional landing gear, matagumpay na nailapag ni Maverick ang F-14. Nagmamadali ang mga tripulante para batiin sila. Nagpalitan ng bagong paggalang sina Hangman at Rooster, at nagsimulang tumingin si Rooster kay Maverick nang may paghanga, na nakapagpapaalaala sa paraan ng ginawa ni Goose. Nang maglaon, tinulungan ni Rooster si Maverick na ayusin ang isang P-51 Mustang. Dumating si Penny, at sa wakas ay natupad ni Maverick ang matagal na niyang pangako na isasakay siya sa isang P-51. Sa isang nakakaantig na sandali, inilagay ni Rooster ang larawan nila ni Maverick sa tabi ng isang mas lumang larawan nina Maverick at Goose na sumisimbolo sa kanilang pagsasama at sa pamana na kanilang ibinabahagi. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.